Matapos ang personal na pagtungo ni na Commission for Independent Infrastructure Special Advisor and Investigator Baguio City Mayor Benjamin Magalong at DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang bayan ng La Union sa Northern Luzon kung saan ay nadiskubre ang ilang anomalya sa mga ginagawang flood control project sa naturang lalawigan. Kaugnay nito ay tinungo naman ni Magalong kasamang ilang engineer ang Pico Lamtang Road sa La Trinidad, Benguet para magsagawa din ng pag-i-inspeksyon sa mga solar lights na nailagay sa lugar, bahagi ng kanyang gampanin na pag-iimbestiga kontra maanumalyang proyekto sa ating bansa. Ayon kay Magalong, natuklasan ng naturang solar lights project ay may dalawang kontrata sa parehong road stretch kung saan nakapaloob sa bawat kontrata ang magkakaibang distansya, ngunit hindi naman nasunod ang binabalangkas ng naturang project contract. Same stretch of the road, nagkaroon na ng dalawang kontrata, both solar lights. Magkaiba yung distansya ng isa, pero makikita nyo rin na merong stipulated na distance bawat post, pero hindi nasusunod. Merong 7 meters na instead na 12 meters. Doon naman sa isang kontrata 15 meters. For some reason, di namin makita ko sa inyo mga 15 meters na yun. Ang contractor dito is MG Samida. So ito ngayon, imbestigahan din namin ito. Ayon pa kay Magalong, maaaring ipatawag ng CIDG ang kontratista na naturang solar lights para ibigay o makuha ang kanyang panig, bahagi din ng patas na imbestigasyon sa umano'y maanumalyang proyekto sa Benguet. Dagdag pa ni Magalong na hindi naglalayo ang presyo ng dalawang kontrata, ngunit sa isang proyekto kung saan ang isang solar light project ay may kontratang 120,575,000 pesos at ang isa naman ay nagkakalaga ng 120,610,000 pesos. Well, siguro, pinakamaganda siguro humarap siya rito at mag-explain siya sa amin. Bakit? At anyway, papatawag yan ng CIDG para malaman natin kung ano ba talaga. So, CIDG will be investigating. Initially, I will be supervising the investigation. Ipapacheck namin mamaya. Siguro, babalikan namin ng mamayang gabi. At kasi ganun yung nakita namin sa kun eh. Ganun din yung nakita namin sa La Union. Pagdating na alas 10, yung iba hindi na nga gumagana. Nagre-report na nga yung mga tao. Siguro mismo yung mga tao rito, pag in-interview natin dito, sila magsasabi na anong oras pa lang, patay na yung mga ilaw na. Samantala, natuklasan pa ng kampo ni Magalong na magkaiba din ang presyo ng bawat piraso ng solar light depende sa kanyang sukat o taas na nakapaloob sa dalawang kontratang ipinakita sa media. Ito rin, isa rin to. Malalaman namin sa detailed unit price analysis, ang bawat piraso nito is, unit price is 130,000. Yung isa, yung 9 meters. Yung isa, 209,000. Bawat piraso. Yung 10 meters. But lahat sir, puro 8 meters po ba? Pero kung titingnan mo, halos pare-pareho 8 meters ang height. Aside from yung overprice siya, kasi ako pina-compute ko itong mga to eh. Sa mga dealers, sabi nila sa akin, ang range niyan sir is about 34,000 to 46,000. Pagsasagawa pa umano sina Magalong na mas malalim na investigasyon sa maanumalyang proyekto dahil malinaw aniya na may overprice na kanilang nakikita sa naturang proyekto. Mula sa lalawigan ng Benguet, kasama si Grace Espino, Fred Roluda, para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.